naman po si Jane Barono para i-share sa inyo ang aking ginataang gulay o kaya ginataang kalabasa at sitaw na may karne. So, ayan guys, start na tayo sa paghiwa ng ating gulay. So, ganyan lang siya lalaki ang ating kalabasa. Gusto ko mag-ulam ng ganito kaya ito. Binidyohan ko para sa mga hindi pa marunong. Ayan. Marunong magluto ng gulay na may ginataang gulay. So yan guys, ito naman ang ating hihiwain. Nalinisan na yan lahat. So ganyan lang siya kalalaki. Sa mga sitaw na to guys, hindi kagaya sa Pinas na may mga uod-uod. Ito, talaga napakalinis. Wala kang makitang uod. So, ito na nga guys ang ating mga ingredients. Ayan. So, ito may maggata. Siyempre yung asin at saka ating powder, tsaka karne. Ayan. Bawang sibuyas, siyempre mantika. Ito guys, ang ating gata. Ayan. So guys, start na tayo sa ating pagluluto. So, unahin natin yung karne kasi para malambot siya. Lagyan ng konting tubig. Lambutin muna natin guys. Ganyan kasi ang aking pagluluto ng karne. So, kailangan maluto maigi yung karne para hindi siya matigas. Yeah. So, yan guys. Lutuin lang natin konti yung karne. So, pwede rin nyo po yung lagyan ng hipon kung meron kayong mga hipon. Masarap po siya pag may hipon ang ating ginataang kalabasa at sitaw. So, yan guys. Takpan lang natin para madali siyang malambot ang ating karne. So, ayan dyan. Check natin guys. Ito na. Malapit na wala yung tubig. At okay na rin yung karne. So, kailangan lang natin talagang palambutin ang ating karne bago natin ilagay ang ating mga sangkap. So, shoutout muna sa mga laging nanonood ng aking video. Ngayon lang ulit ako nag-premiere kasi medyo tinamad tayo nag-edit dahil busy nga tayo araw-araw. So, ayan, shoutout po sa ating mga supporter dyan. Lalo na ang Team Okra, Team Norman. Ayan, lagyan natin nilalagyan ko guys ng paminta kasi para mas mabango ang ating karne. Kasi hindi na ako naglalagay ng mga luya. Kasi mga Chinese mahilig maglagay ng luya sa karne. So, ayun na nga guys, malapit na. Pag nakita nyo na wala na yung tubig, pwede natin lagyan ng mantika. Ayan, lagyan natin ng konting mantika guys. Para yung pangluto natin panggisa natin sa bawang at sibuyas.
Guys, lagay natin muna yung bawang. Yan, kukontra na naman yan si Family Life. Kaya, ilagay ko na. Hindi na ilagay natin. Kasi sigurado, ibabash na naman ako niyan. Si Kabsa Family Life. Siyempre, lagay ko ng ating sibuyas. Pala yun. Konti lang yung nilagay kong mantika. Kasi yung ating gata, magmamantika din yun. Yan, halo ulit natin. Ano lang natin yung karne ng konting brown siya. Siyempre, lagay na natin ilagay ko na yung kalabasa. And syempre, ang ating sitaw. So, nagtataka kayo siguro guys kung bakit ko isinunod agad yung ating sitaw. Kasi guys, dito yung sitaw nila mahirap maluto. Kaya sabay din lang yan na maluto mamaya. At syempre ang ating gata. Ayan guys, lagyan natin ng konting tubig lang, konti lang para ano siya, ayun. So, nagdagan natin ng tubig niya. So, marami sigurong nagtataka. Bakit nagsabay yung sitaw at kalabasa? Kasi guys, ang sitaw dito talaga, grabe ang tigas. Pag nag-aadobo nga ako, matagal siyang maluto. Ayan. So, takahan natin guys. So, yan guys, habang inaantay natin sa pagluluto, takpan lang natin sa guys. Takpan natin para madali siyang maluto ang ating mga gulay. At saka, check na natin. Halo-halo natin guys. Pwede rin natin pong lagyan ng dried shrimp. Yung maliliit siya. Pwede rin po. Pero hindi ko na siya nilagyan kasi marami na yung karne na nilagay ko. Mas masarap na panggata yung fresh talaga. Yung niyog natin talaga. Ito kasi ginamit ko yung nakalagay dun sa plato. Siyempre, lagay natin ang asin at chicken powder. Hindi yan mawawala ang chicken powder natin, guys. Magluluto tayo ng mga ulam kasi mas sumarap ang ating lutong ulam. So, ayan guys, lutuin natin ng maigi at ating tikman. Okay ng ating lasa. Guys, puro tansya-tansya lang kasi ako sa mga asin at saka kung ano yung mga condiments na nilalagay. Kasi kapag marunong ka nang magluto, alam mo na yung kung tansya yung ating ilalagay na asin. So, ayan guys,
Takpan lang natin mga ilang minuto. So, check na natin ulit. Baka ito'y ma-overcook. So, mas masarap kasi ang gulay guys na hindi siya overcook. Ito guys, pagkain namin ng aking alaga. Pakainin ko siya ng gulay na ginataan. Sigurado na magugustuhan niya. First time niya makakain ng gulay na ginataan. Matigas pa yung ating sitaw. Pero yung kalabasa is malambot na. So, ito na nga guys, malapit na siyang maluto. Paanuhin lang natin yung sauce niya, konti. Huwag natin paubusin yung sauce. Kasi yung sauce niya guys is masarap. Yung gata niya talaga. Sarap ilagay sa kanin. So, ayan na nga guys. Medyo konting minuto na lang para ito ay okay na siya. So, huwag nating i-overcook ang ating gulay guys. Mas masarap ang gulay na hindi overcook. Dito kasi guys sa Hong Kong is ayaw nila yung overcook na gulay. Kasi daw yung sustansya ng gulay is mawawala. O diba? Ganun daw. Okay, tama naman yun. Ayan. So, okay na siya. Lagay na natin dito sa ating lalagyan. Ayan. Sa lahat po ng mga nanonood sa aking video, maraming salamat po at patuloy po kayong sumusuporta sa aking channel. Thank you po. Bye-bye.